tayo po'y muling kakausap ng ika ngay may nalalaman sa mga isyong legal. Nasa linya po natin ang dating tagapangulo po ng Philippine Bar Association sa katauhan po ni Attorney Rico Domingo. Attorney Domingo, good morning po. Johnny Banyas, True Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Attorney. Good morning po, Attorney. Good morning, John and Drew. Alright. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon, Attorney. On a Tuesday morning, ay inabala po namin kayo para ika ngay mabigyan linaw ang mga naglalakihang balitang patuloy po nating tinatalakay, Attorney. So ano po ang ika ngay paliwanag sa mga isyong gumagalaw ngayon, in particular sa impeachment po, Attorney Domingo? Marami nagsasabing may nilabag, may nagsasabi namang okay lang. Walang nilabag. Walang nilabag at may nagsasabi namang immune sila sa mga kaso. So, Attorney Domingo, paano ba natin to ika nga'y babalansihin? Ika nga. With your indulgence po. Hindi naman dapat natin na babalansihin to kasi may complaint na ngayon sa ng impeachment sa House nililitis ngayon, inihil ngayon ng House Committee on Justice at may proseso sila at matatapos na po 'yon Sa 29 ng April matatapos na po 'yon. So ang pinag-uusapan na lang ngayon is yung sa AMLA, yung mga pahayag ng 22 April as well as ni Mr. Trillanes as well as the SEC representative and the AMLA representative. Yun na lang ang pinag-usapan ngayon. So that yung sinasabi nilang probable cause ay kanilang titingnan kung mayroong probable cause at sila yung gagawa ng recommendation ng Committee on Justice. Yun na lang po pinag-usapan ngayon. So ang ibig sabihin nito ay by 29 April dapat matapos na at ang recommendation ay dapat maibigay na ng Committee on Justice. Yun lang po ang ating pinag-usapan ngayon. So, sa kabila po ng mga galaw ng kabilang kampo or in particular ni VP Sara, wala po itong magiging epekto sa dapat na takbo ng proceeding sa Kamara, Attorney Domingo? Well, dapat tapusin na. It's mandato po ng Committee on Justice ang kanilang ginagawa. Mandato po yan ng batas at ang kanilang rules. Dapat tapusin na po nila yan. Ngayon, yung habla ng asawa ni VP Sara Duterte would be another matter. Nakalahad na po yata yan. Nasa Office of the Prosecutor po ng Quezon City on. So hindi po makaka-impact yan sa current investigation right now prior to the filing of the recommendation. Yun ang ating pinag-usapan ngayon. Ngayon, ang admissibility ng AMLA, yung testimonya at mga data na binigay ng AMLA Executive Director ay dapat nasa appreciation na po yun ng Committee on Justice Chairman and the members thereof. So, yun naman sa GIS, yung General Information Sheet na binigay ng SEC, nasa committee na rin po ang pag-evaluate kung anong admissibility po yun para malaman nila kung may prima facie, may probable cause po doon at dapat ay ihabla na si Mrs. Sara Duterte sa Senate. Opo, Attorney Domingo, by tomorrow, kasi pagbobotohan pa, kung bubuksan itong box na ito, just assuming na binuksan nga po nila, ano po ang mga posible pong kaharapin ng Kongreso, ano pong mga paglabag maaari po nilang kaharapin, magiging paglabag ba yan sa bank secrecy law or kung ano man pong mga paglabag sa batas. Meron po bang mga ganon, Attorney Domingo? Unahin po natin yung Bank Secrecy Law. Sige po. Under Republic Act 1405, exempted po yung bank secrecy na tinatawag na yan at pwede yung sabihin niya during the impeachment trial. No, I'm sorry, not trial, impeachment hearing. So pwede pong ilabas yan at pamahagi sa Committee on Justice. Wala pong problema dyan. So exempted po yan sa 1405 Bank Secrecy Law. Yung po naman sa GIS, binigay naman yan. Wala pong problema doon.
Ngayon, ang narinig ko po yata ang panayam ng dating commissioner ng BIR Po. na meron yatang prosesong dapat gawin doon, then with all due respect, we just have to listen to her expert advice on that, no? Pero sa akin, even assuming na hindi buksan ang mga BIR files na binigay ng BIR nung 22 April, sa akin may probable cause pa rin sila magagawa nila. If they want to veer away from any legal entanglements dito sa pagbibigay o pagbubukas ng box na binigay ng BIR, sa akin po pwede na natin, wag muna natin gawin yon at gawin na lang po natin yan during the Senate trial kung magkakaroon ng Senate trial. Po. Pero kung halimbawa, Attorney Domingo, para lang sa kabatiran ng mga ordinaryong mamamayan tulad at para to educate us also, may nalabag ba or wala doon sa pagdadala ng BIR nung box na yon? Kasi yung paliwanag nga ni dating commissioner, mukhang merong sumablay. Kino-question niya actually. May sabit Well, with due respect, sa akin pwedeng buksan, no? Right. And I share the opinion of some of the members of the Committee on Justice, no? Hindi dapat gagamitin ng yung bagay na yan para maging hadlang sa constitutional duty ng House of Representatives in initiating and hearing the impeachment case. Sa akin, yan exempted dapat yan, dapat buksan yan. At that is something that has to be reckoned with later on, but sa akin dapat buksan. Pero notwithstanding that, sa akin wag na natin pag-usapan ang pagbubukas. Ituloy na lang natin what we have, the piece of evidence that we have that can establish the probable cause na hinihintay natin ngayon. So, notwithstanding that, pwede na natin i-file ang recommendation ng House of Committee on Justice. Alright. Bilang abogado naman, Attorney Domingo, with your indulgence, huwag natin lagay ang personality ni VP Sara. Ilagay natin in general. Pabor po ba sa ini-impeach ang hindi pagdalo at sabihin sa proper forum na lang, which is Senate, ang gagawing pagpapaliwanag at pagsagot? Puntos po ba sa kanila yon or hindi, Attorney Domingo, with your indulgence? Na-interview na ako sa ibang istasyon, John, no? Po. Sinabi ko na ang pagpupunta niya dyan ay ang hindi nila pagpunta sa hearing ay isang strategy na ginagamit ng Defense Counsel. Because gusto nilang malaman ang tunay na ang mga ebidensya, the piece of evidence na pipresenta sila on the assumption that there'll be a trial in the Senate. So sa akin, kung titingnan natin ang galaw ng Defense Counsel sa kanila, hindi nila nilaladlad lahat ng kanilang depensa. Ang ginagawa nila, nagpa-file sila sa ibang forum like the Office of the Prosecutor and nagpa-file sila sa Supreme Court ng 4 na petitions. Yun lang yung ginagawa nila, but they do not personally and physically appear during the House Committee on Justice hearings. Kasama po yan sa strategy nila, ang nakikita ko. I'm saying that as a citizen of the Philippines, not so much as a lawyer, but at the same time, ang aking observation ay ganun. At yun ay isang estradiha na ginagamit ng Defense Counsel as well. Alright. Assuming po, Attorney Domingo, na maglabas po ng desisyon ang Korte Suprema, may, let's say, injunction or maglabas po sila anytime, may mga dapat ba, ano bang mga mababago, posible bang maulit-ulit yung last year napahinto, naunsyami po yung proseso, Attorney Domingo. Assuming lang po na merong ganon. It's unlikely, as I mentioned in other interviews, Drew, it's unlikely that the Supreme Court will intervene at this juncture because hindi pa naman tapos, wala pa namang sinusumite na report ang House Committee on Justice at premature pa po yun. Notwithstanding that, kitang-kita naman natin sa proseso na ginagawa ng Committee on Justice na talagang sinusunod nila ang guidance at mga steps na nilahad ng Supreme Court dun sa kanilang desisyon.
hinggil sa impeachment ng 2025, no? So, pina-follow nila to the letter po yun at nakikita natin na masusi nilang pina-follow ang procedures na sinabi ng Supreme Court. So, it's very unlikely na magkakaroon ng TR or temporary restraining order. True. Follow up ko lang, Attorney Domingo, with your indulgence. Kasi dun sa panibagong, kung sa I understand, sa panibagong hirit po ng ilang mga abogado, petisyon, mukhang binabanggit po nila na may nilalabag at may mga pag-abuso na ang House Committee on Justice sa kanilang mga hakbang na isinasagawa. Pero base po sa pahayag ninyo, wala. So far. Tama po ba? Hindi ko po naman sinasabing wala. It's for the defense counsel to point that out, no? Ang sinasabi ko lang po, mukhang sa aking paningin as an observer, ang aking paningin ay masusing sinusunod ng House Committee on Justice yung mga procedures na nilihad ng Supreme Court sa resolution nila noong January, no? So in other words, what I'm trying to say is that there is a very conscious effort on the part of the House Committee Chairman and the members of the House Committee on Justice to follow to the letter and be more scrutinous about the steps that have to be followed so that they can come up with a probable cause na kanilang tinutuhog ngayon. So yun lang po sinabi ko. Now, as to there are some infirmities or may mga errors na ginagawa ng Committee on Justice, then it's for the Defense Counsel now to the defense to point that out. But I'm not making any decision or I'm making any opinion on that. Alright. Attorney Domingo, may magbabago po ba kung sakali na yun na nga, mag-resign si VP Sara? Pwede pa rin siyang habulin dito po sa kaso pong ito. Tama po ba? Tama po yon. At saka pwede po siyang ihabla sa ibang other criminal cases, no? Pwede silang ihabla against sa ombudsman at for plunder, for indirect bribery and other analogous cases, no? No complaints. So pwede pa po mangyari yon kahit na siya retiro or mag-resign ngayon at this juncture. Pero yung pong hinahabol na perpetual disqualification, pagka labas na po sa impeachment ng kaso, pwede pa po ba itong maipataw if ever kay VP Sara if ever na magbitiw nga siya sa pwesto, Attorney Domingo? Kung hindi natuloy ang impeachment, although that's very unlikely, no? Kung hindi natuloy ang impeachment, kahit na siya nagretiro or nag-resign, itutuloy pa rin yan kung gusto ng Senate, assuming na ma-file yan sa Senate. So mag-resign o hindi po siya itutuloy ng Senate kung ano, tama po ba? Alright. Tama po 'yon. Alright. Wala pa lang Although, of course, pupuntahan kung mag-resign ka kay hindi, di ho ba? Tama ho ba, Attorney Domingo? Oo, kasi ang impeachment na yan is designed, is not punitive po yan eh. Yan ay designed to remove the defendant or the respondent from the prospect of being elected in a public office once again. Alright. So, ganun pala, no? Anyway. Hindi po yan para i-penalize po siya, hindi. Para lang maalis siya sa opportunity niya na mag-run for public office for what had been deemed to be unconstitutional or illegal acts na ginawa niya. As na lang, hopefully on my side with your indulgence, Attorney Domingo. May mga nagbabanggit po na kahit anong mangyari, dapat 16 senators ang bumoto ng pabor sa impeachment. At kahit pero babawasan po ba sila ng bilang, kailangan pa rin mabuo yung 16. Tama po ba yung interpretasyon ng Attorney Domingo? Diyan, medyo masalimuot yung issue yan, no? Kasi maraming hindi pumupunta ngayon sa Senate hearings, sa Senate sessions, no? So, ang nakalagay sa Constitution is dapat 2/3 of all. Kung pinasabi natin all is 24 senators po, no? Ang dapat arrive at the verdict, no? So, in other words, if all would be 24, so kailangan natin masusing investigahan kung pwede
kahit na less than 24 ang boboto, pero nakuha ang two-thirds, then that's the time we can make a reckoning as to whether two-thirds of that particular number, lesser than 24, is achieved. So yan ang pag-uusapan sigurado ng Senate later on. So, kasi may mga nagsasabi na Kailangan pala, kailangan, ano naman daw ang mangyari? Dapat 16 na votes ang makuha from Senate eh. Di po ba? kailangan yung bilang eh. Oo, yung bilang talaga. Bilang. Yung bilang nakalagay at 24 daw, two-thirds ng 24, ilan po yun? 16. 16 po. Ngayon, ang question dyan, kung nakakuha ng 16, notwithstanding lesser than 24, that would be a valid vote, no? A verdict, no? That would be a valid verdict. As to whether all 24 should be voting is another issue that can be raised. But nonetheless, kung yung time ni Corona, ni Chief Justice Corona, I think 23 lang po ang bumoto. Pa. And the verdict was, nakakuha sila ng two-thirds para ma-impeach. At ang issue po doon kay Corona would be, again, very synonymous to this on the SALN representations, SALN entries. So kung ating pag-uusapan yon, kung yun ang ating gagawing halimbawa or pattern, two-thirds of 23 voting senators at that time, nakuha naman nila 16. 16. Alright. Tatlo po ang nag-decline, tatlo po ang hindi bumoto in favor of the impeachment of Chief Justice Corona. I think ang bumoto po si Senators Miriam Defensor, at that time Senator Bongbong Marcos, Joker. and another person. Joker I think it was Joker Arroyo. Arroyo ba? Joker Arroyo, Oh, yeah. the late Joker Arroyo. Tatlo po silang hindi bumoto sa conviction po ni dating Chief Justice Corona. Right. Marami pong nag-aantabay, marami pong naghihintay ng kahinatnan nito. Abangan natin bukas. Nasa inyo pong pagkakataon, Atty. Domingo, baka may karagdagan pa po kayong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na yung nagugumilahanan. Ano ba talaga ang magiging resulta Sa mga nitong aktibidad na ito? mga Attorney? mambabatas, baka mayroon ko kayong payo. Opo, go ahead po. I share ang inyong alinlangan at kaguluhan ng pag-iisip, pero I think natapos na po ang hearings. Ang last hearing would be on the matter of the threat, no, against the president, the spouse, as well as the dating speaker, no. Yun na lang po yata ang pag-uusapan bukas, no, sa 29, no. So pag ganyan po ang pag-uusapan, then ready na po ang Committee on Justice to file the report, no. And the report has to be presented to the plenary, whether it is for the hearing or the trial, referral for trial to the Senate, or dismissal po yon, depende yon sa dalawang yan. And kung dismissal po naman ang recommendation ng House Committee on Justice, then it can be overridden. Pwede pong baliktarin ng one-third ng plenary ng House yon, at sabihin ng. At isa pang dapat natin gunitain na dapat isa lang, I think tatlo ang main impeachment articles na ngayon ay tinatry, na hini-hear, not try, hear ng House Committee on Justice. Isa lang yan ay pwede na ma-convict no? Yung unang article of impeachment would be with reference to the alleged illegal confidential funds that have been dispersed, no, by the VP. Yung pangalawa would be the amassing of ill-gotten wealth, na ginawa noong 22. Itong 29 would be the threat. Any of these three articles na may conviction, kunyari may conviction, no, hindi ko sinasabi meron, at na tinatry ng Senate, any of these articles pwede nang maalis ang respondent. Hindi kailangan lahat ng tatlong yan ay magkaroon ng verdict, no. So ganyan ang nangyari kay dating Supreme Court Chief Justice Corona. Isa lang ang siya ng verdict na guilty, yung dalawa o tatlo pa na hindi pa nila natatapos ang paglilitis, hindi na nila nilitis because meron na pong conviction.
With that, Attorney Domingo, So, yun maraming ang maraming ating- salamat yun po sa ang pagkakataon. At kami po'y umaasa na sa mga susunod, ikangay muli nyo kaming pagbibigyan. Thank you so Salamat much, po, Attorney. Attorney. Good Ingat morning po. It's Ingat my po kayo. pleasure, God bless. John and Drew. Salamat po, Salamat sir. din sa inyong dalawa. Okay, thank you so much, sir. Salamat din. Alright. Thank you. Alright, si Attorney Rico Domingo, ang dati pong Pangulo ng Philippine Bar Association.